makasaysayang pagtitipon nagkakasama ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa upang ipagdiwang ang araw ng International Humanitarian Law. Sa pagdiriwang na ito, nagbibigay pugay tayo sa diwa ng pagrespeto sa karapatang pantao sa panahon ng digmaan. Ngunit sa loob ng nakalipas na 5 taon, maraming isinagawa ang NPA na labag sa International Humanitarian Law. Ang mga insidenteng ito ay nagresulta sa pagkasawi ng mga sibilyan at pag-atake sa mga pasilidad ng komunidad. Sa kabila ng mga pagtutol at pagsusumikap ng mga humanitarian workers na magbigay tulong sa mga apektadong komunidad, tila'y mabigat ang hamon na ituon ang pansin sa mga prinsipyong itinataguyod ng International Humanitarian Law. Ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa sa United Nations ay patuloy na nagpupulong upang talakayin ang mga hakbang na kinakailangan upang mapanagot ang mga paglabag sa International Humanitarian Law. Sa pagtutulungan ng mga bansa at organisasyon, patuloy na umaasa ang pandaigdigang komunidad na maisa sa katuparan ang diwa at layunin ng International Humanitarian Law para sa kinabukasan ng lahat. Magandang umaga Pilipinas. Tayo po ay nanonood ngayon ng Tag Reloaded, Debunking Lies by Telling the Truth. Ako po ay si Angel Abella ng NTFL-CAC Media Bureau. Ngayon naman po to introduce our resource persons, pati na rin po ang ating preliminaries. Allow us to introduce our host. Siya po noon ay ang ating tagapagsalita sa ating NTFL-CAC bilang media spokesperson for NTFL-CAC Public Affairs, na ngayon naman po, siya po ang ating chief for the NTFL-CAC Integrated Communications Operations Center, pati na rin ng ating Media Bureau. Wala pong iba kundi si Sir Joel C. Eggo. Sir, good morning po. Good morning, Angel, and of course, good morning to our guests and our friends and colleagues here who are joining us in the Zoom room, and those who are following us, sa ating pong NTFL-CAC page and other government social media platforms where we are being streamed live. So it's a very rainy Monday morning, and I'm thankful that magkakasama po ngayon tayo dito despite the weather. So today we're going to talk about the International Humanitarian Law and the International Humanitarian Law Day that we observed last Saturday. So ano po ba itong International Humanitarian Law? Bakit napakahalaga nito? Ano ang ating mga commitments dito? And paano po natin pinapahalagahan ang karapatang pantao sa pamamagitan ng, of course, ng pagtalima dito po sa umiiral na pandaigdigang batas para sa para sa human rights. In fact, we have a local version of that IHL. We have a law on that which actually protects the lives of civilians during conflict. So ito pong international humanitarian law, as explicitly explained by our colleagues in government, particularly si Undersecretary Nonoy Catura po ng Presidential Human Rights Committee Secretariat. The IHL is actually a human rights mechanism. And just recently, we heard our Executive Secretary, former Chief Justice Lucas Bersamin, talking about it, and he mentioned the matter on amnesty as part of our IHL commitment. And amnesty is just around the corner. So later on, our guests will talk about amnesty and, of course, IHL Day. Ang malungkot po dito ay a few days before IHL Day ay nagkaroon na naman ng pag-atake. Ang New People's Army diyan po sa Barangay Bonifacio sa Uson, sa Masbate, kung saan dalawang former rebels na nagbagong buhay na at isang opisyal ng barangay ang kanilang inambush, but then again, buti na lang, fortunately, nag-survive po yung tatlo, if I'm not mistaken. However, nag-survive man
ay malinaw na malinaw po dito that na ipinakita na naman ng New People's Army ang kanilang brand of terrorism. Imagine, unarmed civilians, no? Just riding back home, pinasabog, and then pinarel. Buti na lang nga po ay nabuhay. And there are so many other cases pa recorded, no? There's this office in the Armed Forces of the Philippines called Center for Law and Armed Conflict, and they are able to record, no, all these previous cases and the recent cases of IHL violations by the New People's Army and their enablers and collaborators, of course, no. So ngayon po, we will talk about it. Ano ang mga developments na sa mga nabanggit ko pong mga topic. And to do that, we are honored by the presence of my friend and my kumpare, and of course one of our tinitikalang idols when it comes to communications, no? Wala pong iba kundi si Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council. Kasama po natin siya ngayon, and makakasama rin po natin, of course, ang isang dating mataas na opisyal ng New People's Army para magbigay ng konteksto dito sa IHL at kung paano ito nilalabag ng New People's Army. Kasama po natin si Canuel Legaspi. Canuel, magandang umaga. Madidinig po natin siya later on. So let me remind our friends in the media that you are entitled to a question and of course a follow-up. And to those who are viewing us now outside this Zoom room, you may send your questions to us via different channels po, or you may actually send us a text message. So all right, with no further ado, and of course, please stick to our topic nga pala. No? And if you have questions other than the topic, you may directly message siguro si ADG Malaya. All right, so with no further ado, I'd like to bring to you right now Assistant Director General of the National Security Council, my colleague, my kumpare, and of course my longtime friend, ADG Jonathan Malaya. Good morning, partner. Maraming salamat, partner Joel, and sa lahat po ng bumubuo ng Integrated Communications Operations Office of the MTF-LCAC, to Canuel Legaspi. Canuel, magandang umaga po. At sa lahat po ng ating mga kasamahan sa ICOC and sa media who are joining us in today's press conference. So, simulan ko po by delivering a opening remark that every August 12 is dedicated to the observance of international humanitarian law. And ito pong International Humanitarian Law Day allows us to be reminded of the importance of respect for human rights and the obligation of the government, and in upholding these rights and the dignity of every individual troubled by armed conflict. And this includes the sick, the wounded, the civilians, and the non-combatants. Ngayong taon, ang ating tema po ay International Humanitarian Law, gabay sa makataong pagsulong ng kapayapaan. We are called to be constantly guided by the established tenets as we all strive to achieve a safe and peaceful environment where human rights are respected, lives are protected, and humanitarian assistance are extended to those who are vulnerable during times of hostilities. We are here to emphasize that the government is unrelenting in its efforts to put those who commit crimes against IHL. The CPP-NPA-NDF is the #1 violator of international humanitarian law in our country, committing crimes against IHL such as civilian executions, assassinations, and ambuscades, bombings, use of anti-personnel landmines, among others, that has resulted not only in the deaths of government forces but civilians. No? Madalas po kasi ang laging pinapatawan ng violation ng international humanitarian law ay ang ating mga sundalo at kapulisan. Ngunit nakakalimutan ng ilan na ang #1 violator nito sa buong bansa ay ang CPP-NPA-NDF.
Over the past decade, a recorded 373 people were killed by the New People's Army, and a total of 141 illegal anti-personnel landmine-related NPA attacks has resulted in the injury and death of over 224 individuals. Since 2010, a total number of 544 documented instances in which the NPA recruited children into their ranks and used them as child combatants, no? Yung kanilang paggamit po ng mga anti-personnel landmine, yung kanilang pag-atake sa mga sibilyan, yung paggamit nila sa mga kabataan o mga bata bilang NPA fighters ay paglabag sa international humanitarian law. In fact, a report released by the Armed Conflict Location and Event Data Project, or ACLED, revealed that over 270 events of NPA violence targeting civilians, consisting mostly of physical attacks, but also including incidents of forced disappearances, sexual violence, and the use of explosives. So, napakadami po nating datos kung saan dito na yun ang ating prueba na ang number one violator of international humanitarian law sa ating bansa ay ang mga miyembro ng CPP, NPA, at NDF. In fact, the government has filed a total of 293 cases against the CPP, NPA, NDF. 82 of such cases are already in the courts. So, in this regard, I'd like to read the statement of the National Security Council regarding the incident mentioned by partner Joel Eco about another IHL violation by the New People's Army. And the statement by General Eduardo Año, National Security Advisor, reads as follows. We strongly condemn the latest atrocities by the New People's Army against unarmed civilians in Barangay Bonifacio, Uson, Masbate, where a local government official and two others were seriously injured following a bomb and gun attack by members of the communist terrorist group CPP, NPA, NDF. This incident came on the heels of the global observance of international humanitarian law. At ipinapakita po ngayon sa ating mga screen ay yung mga videos at mga photos na kuha natin dito sa pag-atake ito. The continued use by the NPA of banned landmines and its persistent attacks on civilian targets are both gross violations of international and domestic laws. The perpetrators of this dastardly and cowardly act will not go unpunished. Justice will be served for Barangay Captain Democrito Rivera, Romnick Lumabab, and Alex Balayan, all residents of Barangay Bonifacio, who were attacked by a 5-man NPA hit team after being hit by remotely detonated explosive device. This latest terror attack, perpetrated by the NPA, only shows the group's brand of violence that placed them among the 15th deadliest terrorist organizations in the world, as reported in the 2023 Global Terrorism Index. The National Security Council and the National Task Force LCAC commiserate with the victims and their families and the countless others who were hurt, maimed, or killed by this godless and inhumane communist armed group. This terrorist group deserves no less than the condemnation of all freedom and peace-loving Filipinos here and all over the world. As we have said, the NPA is a spent force and a dying group of ideologues gasping for its last breath. We wish to assure the public that the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police are hunting down the NPA remnants who continue to sow terror in our communities with impunity.
if only to stay relevant and project a false image of strength. We wish to iterate our government's strong commitment to uphold the tenets of the IHL, of the Geneva Convention, and Republic Act number 9851, or an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Likewise, our government strongly upholds the enforcement of the 1997 Mine Ban Treaty. In light of this recent atrocity, it has continued to uphold the national government, a strong hand, and vibrant mechanism, a whole-of-nation approach to the NTF-ELCAC to finally end the more than 5-decade reign of terror of the Communist Party of the Philippines, NPA, National Democratic Front. That ends the statement of the National Security Advisor, General Eduardo Año. So muli po, maraming salamat sa Integrated Communications Operations Office of the NTF-ELCAC and to our friends from the media for joining us in today's press conference. Maya-maya po ako ay mawawala kasi lilipat po ako sa kabilang meeting, pero maraming salamat po for this kind of opportunity. Okay, partner, thank you very much. ADG Jonathan Malaya, please stay with us until 10:30 if possible. So you may answer siguro very, very few questions lang naman. We may allot siguro mga maximum of 10 minutes for the questions. But before that, let's get naman the views, the insights, no, of a former high-ranking leader of the CPP-NPA-NDF, si Canuel Legaspi. Let's give Canuel Legaspi siguro mga Canuel, okay lang ba mga 5 minutes so we may proceed to the Q&A immediately after. No, thank you. Go ahead, sir. Canuel. Yes, sir. Maraming salamat po, Sir Joel, and isa pong karangalan na napasama po ngayon sa presscon ngayong araw hinggil nga sa usapin ng violations ng CPP-NPA-NDF sa usapin po ng international humanitarian law. Napakaganda po ng mga nabanggit ni Assistant Director General Jonathan Malaya doon sa pinaka-recent na nangyari na pangatake ng CPP-NPA-NDF na dagdag patutoo doon sa kanilang terrorism at sa patuloy nilang violation sa usapin nga ng international humanitarian law. Pero ang nais ko pong bigyan ng emphasis dito, yung kanila pong mga paglabag sa international humanitarian law at saka doon sa usapin ng human rights, historical po yan. So hindi po bago. Since the CPP-NPA-NDF were established in the late 60s and early 70s, napakarami na pong nangyari sa bansa natin na mga paglabag sa mga prinsipyo ng international humanitarian law. So babanggitin lang po natin yung mga ilan po na naging highlight. Of course, the Plaza Miranda bombing, civilian yung tinarget, the Liberal Party na nagsasagawa ng rally, and of course the Rano massacre sa Digo City that was in the middle of dekada 80, and the purging campaign ng CPP-NPA-NDF nung dekada 80 din, na kung saan libo-libong ang mga pinatay na hindi lang yung mga active na membro ng CPP-NPA but also including civilians, sa yung mga civilian na pinagdudahan nilang mga ahente ng gobyerno sa hanay ng mga masa pinagpapatay, Kaya nga napakaganda na sa bansa po natin nagkaroon po tayo ng Republic Act 9851, yung batas nga hinggil sa international humanitarian law. Pero ang isa sa challenge dito kasi 2009 ito, I don't know kung yung application ng batas ay retroactive kasi talagang during 70s and 80s, 90s, napakaraming krimen na ginawa ang CPP-NPA-NDF. Kung maisama lang sana yon talagang matindi yung ginawa. But of course, after na nagkaroon tayo ng batas, tuloy pa rin naman yung kanilang mga violations sa IHL. Banggitin ko lang po yung binibigyan lagi ng rason ng CPP-NPA na sinasabi ng legitimate military actions, pero sa totoo mga paglabag sa IHL. So for example, yung rule number 15 and rule number 10 ng IHL na sinasabi doon, civilian objects must be spared from attacks. So, tingnan po natin, napakaraming equipments,
actually, no, yung pagmamayari na property ng mga tinatarget nila sa kanilang extortion, na kapag hindi nagbayad, talagang binibigosan, sinusunog yan, no, sinisira yung mga equipments na yon. Those are civilian objects, no, not supposed to be spared from attacks yan, pero tinitira ng CPP and PNDF. Ngayon yung usapin ng konsepto nila ng mass base at saka mass movement, actually, kung interpret natin yan, paglabag pa rin yan sa usapin ng AHL kasi yung mass base at saka yung mass movement, ginagamit po nilang human shields. No? Tingnan po natin, during legitimate military operations of government forces, minumobilize nila yung masa, pinapaalis yung mga tropa ng gobyerno. Iyon ay usapin ng paglabag ng AHL kasi yung mga masa na yun, civilian yon. So ginagamit nila human shield para hindi matamaan yung mga persa ng New People's Army. And yung mga krimen under Republic Act 9851 o yung batas natin hinggil sa AHL, may binabanggit doon deprivation of the rights of fair and regular trial. Ano? Kahit sabihin natin siguro, Sir Joel, na may justification sila kasi sasabihin nila mayroon silang sariling justice system. Pero sa totoo lang, hindi sinusunod yung kahit minimum man lang na due process. No? Bakit? Kasi wala talagang fair and legal trial. Yung mga pinagpapapatay nila, yun nga yung mga pinag-uusapan na sa kangaroo court. So, yun ay mga halimbawa ng mga paglabag sa karapatang, sa international humanitarian law and of course, sa karapatang pantao. And siguro, so yun po, and yung crimes against humanity, no? Na kung titingnan natin yung definition, ay widespread or systematic attacks directed against civilian population. Hindi lang po masyadong napapansin kasi napakasatel nung estilo, no, scheme ng CPP and PNDF. Pero sa totoo lang, talagang lalong-lalo na yung mga indigenous peoples community, no? Yan yung tinatarget talaga nung widespread na systematic attacks, no? Civilian population. Sa pamamagitan nga nung pag-organize nila ng mga IP na hindi masyadong napapansin ang nangyayari, ethnocide, no? Ethnocide yan. So kaya kawawa po yung ating mga indigenous peoples committee. So siguro, Sir Joel, yun po yung konting contextualization lang kung paano ginagawa ng CPP and PNDF yung mga paglabag sa international humanitarian law. All right. Thank you, Kanoel Legaspi, for that information. No? Later on, may tanong po ako, no, kahit na ano lang. As promised, this presser today will be short and sweet because our main guest, the ADG Jonathan Malaya, has another appointment. No, in fact, in a few minutes. So, but let's entertain siguro mga one question partner. No, if any from our friends in the media. If none naman, I have this one question lang about amnesty. No? About amnesty. Ano na ang update natin doon? Okay. Tungkol po sa amnesty, no, the draft is already being prepared, no. It's going through the process already. The commitment has been there kasi ang ating pong Pangulo mentioned this already in the SONA. And lilinawin ko lang po doon sa magiging laman ng amnesty na yung may mga convictions, no, ay hindi po doon saklaw. Okay? So if you really have a prior conviction, that doesn't mean na kayo ay papasok sa amnesty. Also, there are some specific crimes na hindi po pasok din sa amnesty, no? I guess that was already discussed also by Secretary Galvez, no, nung lumabas siya sa programa natin. So, para po dun sa ating mga kababayan na may konting agam-agam na meron po tayo mga specific crimes na hindi saklaw. So, if may probable cause na po doon sa mga kasong binabanggit, no? At naisampa na po yan sa korte at tumatakbo na, hindi na po kayo, you cannot no longer utilize that. You will still have to face the cases filed against you. But to others, no, na gusto lang po magbagong buhay, mapagbibigyan po natin through the amnesty. Ayun. All right. Okay, partner. Before namin pakawalan, siguro bilisan na natin. Then I have another question for Kanoel Legaspi. Your parting message sa ating mga kababayan. Okay. So yun lang po, no. Let me just reiterate the
condemnation of the National Security Council and the National Task Force LCAC against the CPP and NPA for this attack on unarmed civilians in Barangay Bonifacio, Uson, Masbate. Kasi madalas natin silang naririnig na sila ay pinapahalaga nila ang international humanitarian law. Ngunit sila mismo ang number one violator ng international humanitarian law. In fact, they are, kumbaga yung tinatawag na pag sa sarili nila, hindi nila yung tinatanggap, pero sa gobyerno, lagi nilang ipinapataw. So, double standard po ang tawag doon. Again, partner, maraming salamat po sa inyo for your kind invitation. All right, thank you very much, partner. Assistant Director General Jonathan Malaya. If you have questions about other matters po, you may direct your questions to him. No? So, well, after tag. All right, partner. Thank you very much. Pakawalan ka namin. I know you're going to be very busy today. Okay. Kanoel, yung paano natin pananagutin itong NPA, no? So there are cases filed and nasa korte na nga as mentioned by ADG Malaya. So paano natin, 'di ba may may indemnification, something like that? Yes, sir. Yung usapin po ng indemnification, another line of propaganda naman ng CPP, NPA, NDF yan, no, para medyo lumambot nga yung damdamin ng mga nabiktima, no? Pero in reality, hindi naman lahat ay nabibigyan. Though mayroong mga ilang cases na binayaran nila, no? Pero karamihan doon sa mga krimen na ginawa ng CPP, NDF ay hindi po nabayaran. Ngayon doon sa usapin kung paano po sila papanagutin, actually yung ginagawa po nating filing of cases against doon sa mga known, no, na mga kadre nila, na sa totoo yun naman din talaga yung mga mastermind, no, sa lahat ng mga pinanggagawa nila, kasi lahat naman ng mga atake ng CPP-NPA nakaplano yan, no? No, from the Committee Central, sa level po ng Political Bureau, the Executive Committee ng CPP, no, yung Central Committee nila, at saka yung mga regional party committees nila. Actually yan naman talaga yung gumawa ng plano, and of course yung nasa baba yun yung nag-i-implement. Kaya nga yung mga natutukoy natin na mga matataas na opisyal ng CPP-NPA ay dapat lang po talaga na magkaroon ng mga cases. At napakaganda nung sila po ay nakakasuhan. Pero ang isa sa tingin ko, Sir Joel, sana po magkaroon na tayo ng prescription sa CPP, NPA, no? But of course, including NDF, no? Kasi hanggang wala pong prescription, hindi po sila prescribed as terrorist organization, kung hanggang lang po tayo, yung sa ginawa ng anong tawag nito, yung parang in-identify lang sila na mga terorista, hindi po magiging full-blown yung implementation po natin ng ETA, no, 2020 natin. So may lusot pa rin sila doon, no? So kaya nga isa talaga sana maganda sanang magawa ay magkaroon ng ma-prescribe na sila, no? Para at least yung pagpapile po natin ng kaso sa kanila against anti-terror law of 2020 talagang lalarga na. Sa tingin ko talagang matatamaan sila doon sa usapin na yun. And of course, napakaganda din yung yung tinanong mo kanina kay Assistant Director General Jonathan Malay doon sa usapin ng amnesty, ano? Though hindi direktang pagpapanagot yan sa mga kaso nila sa IHL, pero kung titingnan natin in its entirety, no, yung CPP-NPA, pag nagkaroon kasi ng amnesty, no, at sinagot yan positively nung karamihan ng mga membrong natitira pa ngayon, at siguro maaring may mga mangilang kadre na gusto mag-avail nung amnesty, para sa kanila na rin yung punishment na rin, no, sa CPP-NPA, NDF yun, doon sa mga kasalanan at mga krimen ginawa po nila sa CPP-NPA, NDF, na hanggang sa makamit po natin yung stability ng peace and order situation po sa bansa natin. So siguro, Sir Joel, yun yung pong mga ilang mga bagay na kailangan po nating titingnan, no? Doon sa usapin po ng kanilang mga violations po sa international humanitarian law. All right, thank you. Nabanggit natin yung amnesty, ano. Ito bang IHL violations, kasi actual cases ito, 'di ba? Yung sa local natin na Republic Act. So will this be among the cases na may extinguish
doon sa mga qualify sa amnesty? You may answer if you have direct knowledge there, Canuel. Yes, Sir Joel, no? Ito ay mula sa perspective po namin, no, ng mga former rebels. Yung mga cases kasi na na-file, no, against yung mga na-identify na mga member at cadre ng CPP and PNDF, karamihan doon sa totoo lang talagang ano yun mga krimen yon na supposed to be pasok doon sa Republic Act 9851, no, yung batas natin hinggil doon sa IHL. And karamihan doon sa mga kaso na yon ay heinous crimes, no? Kasi murder, actually may mga massacre, arson, kidnapping, human trafficking. So yun yung mga kaso na yon. Pero on the other side, ginawa nila yon dahil may political belief sila, no? Ibig sabihin in pursuit of their political belief. So nagawa nila, no? Hindi naman based on their parang personal na galit doon sa kanilang mga tinira, no? So ganun yung isang aspeto na kailangang makita din doon sa usapin ng amnesty. Kasi doon sa binanggit kanina ni Assistant Director Jonathan Malaya, tama din naman yon kung convicted na, no, sa mga kaso, parang mahirap na yata na pwede pang mag-avail, no, nung amnesty at saka yung mga kasong gumugulong na. So ibig sabihin, sa side po namin, kailangan lang talaga pag-aralan yung specific, no, yung mga kaso kasi may mga kaso diyan na in pursuit of the political belief nagawa nila. Pero may mga kaso talaga diyan na out of parang personal anger, no, doon sa mga ilang tao na pinatay nila, yun siguro hindi pasok. See, for example, may mga sumampa kasi sa NPA, Sir Joel, na may mga kaso na no? Oo. Yung may mga pinatay sila pagkatapos naging refuse nila yung NPA, tinanggap din naman sila. No? So nang hold up sila doon sa labas, yung iba nga nagbenta ng droga, etc. Pusher, yung iba tawag nito mga drug addicts. Nung sa kasagsagan ng campaign natin against drug, nangawala sila, yung iba umakyat sa bundok at sumama sa NPA. So may mga kaso. So yun po ay hindi pasok. Supposed to be doon sa amnesty. And kasama yung, of course, kung may rape cases, no? So all the more na hindi po dapat maipasok doon sa amnesty. Pero yung ibang mga kaso, say kahit murder, no, arson, no, robbery, serious physical injury, sa tingin ko kailangan lang pong pag-aralan specifically yung mga kaso na yon. Kung yung bang mga kaso ay ginawa nila sa panahon na nasa loob sila ng CPP-NPA, hindi patupad lang nung atas sa kanila ng mga kadre nila sa tinatawag na higher organ nila, Sir Joel. Yes. Oo. All right. Thank you very much. Very well said po, Canuel Legaspi. So as promised again, this presser will be short and sweet, probably by far the shortest episode of TAG, no? Kasi nga due to the short availability of our guest. And before we end, Angel, before you do the closing spills, Canuel, we'd like to get your final message to our people. Yes, Sir Joel, unang-una siguro maraming salamat, no, na naimbitahan ako na maging kabahagi uli ng TAG, no, natin sa NTFL ngayon reloaded, no, at nakapag-share na naman tayo. Yes, suki ka dito nakaambag tayo ng konting kaalaman po natin sa usapin po ng CPP and PNDF. And to our listeners, no, siguro yung panawagan ko lang, sabayan po natin yung campaign ng government, no, against CPP and PNDF. Kasi lahat naman ng effort ng government natin ngayon ay para po sa kabutihan po ng mga mamayang Pilipino at sa pagbubuo po ng ating bansa, no, hanggat nariyan po yung CPP and PNDF na siyang pangunahing gumagawa ng iba't ibang atrocities, no, sa bansa po natin, hindi po natin makakamit yung kaunlaran na gusto po natin makamit sa mga taon pang darating. So yun po, samahan po natin ng gobyerno and sana po hindi na masyadong tatagal yung CPP and PNDF. Tatagal lang po sila kapag po galing po sa mga ilang mamamayan. Kaya tigilan na po natin yung pagsuporta po sa CPP. Yes. So yun po, Sir Joel. Maraming salamat po at magandang umaga.
Maraming pong salamat, Canuel Legaspi. Isa po siyang dating mataas na leader ng CPP-NPA-NDF. Ano po, wag kang magsasawa, Canuel, sa mga darating pa natin mga episodes, imbitahan ka namin ulit. Yan, maraming salamat. Angel! Ayan po, maraming salamat, Noel. At pati na rin po earlier si ADD, Jonathan Malaya. Ngayon naman po, para sa ating pagtatapos ng ating programa, na sabi nga po ni Sir Joel ay short and sweet po, maraming salamat po for joining us. Ang IHL po or ang International Humanitarian Law po ay isang batas po na para po sa kapakanan ng isang estado o isang nation po. Pero kung ginagamit po ito para sa panlilim lang po, no, at para sa mga selfish motives ng ating mga grupo po, ay wala po itong saysay. Maging mapamatsyag po at lalo na po, most especially to our international audience, to be more circumspect with what the CTGs trumpet within their areas po. This is just the situs and out. Sorry Ako. about that. Oh, yan. Okay. Thank you very much for joining us, and we thank everyone for commemorating the International Humanitarian Law last Saturday. And sa lahat po nanonood ng Tag Reloaded na walang sawa pong nakikinig po sa lahat ng mga sa lahat po ng ating mga resource persons ukol sa ating laban sa mga CPGs. Maraming salamat po for joining us. And hopefully, you'll join us again next week. And in all our programs, our upcoming programs po, when it comes to the NPFL-CAC, please join us as well. Maraming salamat po, Sir Joel. Thank you very much. Mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Magandang umaga po. Thank you. Thank you. IDG, thank you. Milo. Well, thank you.